Yo, what's up mga buddy? Welcome back sa ating channel. For today's video mga buddy ay tatalakayan naman natin yung parating top 5 na parating candidate sa mga best of juvenile mga buddy. Ano nga ba yung juvenile or 3MB mga buddy? So, konting explanation lang meron akong sample picture dito. At least may guide kayo, no? So, yung 3MB is, stands for 3 months below, mga buddy. And then, sa show, mga buddy, merong open category, meron ding 3 months below. So, ito yung sample ng, teka, wait lang. Palitin muna natin itong picture, video natin. Yan, so, ito yung sample ito yung guide ng 3 months below, mga buddy, no? So, dapat 2:1 ratio. Pag sinasabi mong 2:1, dapat 2 yung body niya and then 1 sa caudal. I think cm to mga body. Yung kuan. Tapos, 2:1, meaning dapat hindi lagpas sa kalahati yung caudal niya. Kung nakita niyo sa picture, yung graph, ayan, yan yung 2:1 ratio. Bali, 2 sa body and then 1 sa caudal. And then yung dorsal mga body, dapat hindi didikit sa caudal. So, yan yung basihan na sakto pa para sa 3 months below yung inyong isda. So, ano nga ba yung mga parating mga candidate sa best of juvenile mga body? So, first up picture natin is AFR. Ayan. So, alam naman natin yung AFR is parati yung nananalo sa mga, hindi naman always, pero mostly na pasok parati sa best of juvenile. Lalo na yung AFR natin mga buddy is deltang delta. And then, kasi solid color siya mga buddy, no? And mahirap siya hanapan ng fault. Ayan, sa AFR. Sa tingin ko lang and then, sa opinion ko lang, and then, mostly sa AFR kasi, malakas sila pagdating sa 3 months below. Kasi maganda yung form nila, yung body size, yung itsura. Tapos yung kulay is intense. Kaya, parati itong candidate sa mga best of juvenile mga body. Pero yun nga lang, yung AFR is hindi masyadong marami sa show. Bukod sa madali silang magkasakit. Kaya, kunwari, isasali mo sa show, yung iba kasi is pagka-uwi, nasisira agad. Disposable yung isda. Lalo na pag albino mga body. So, ganyan. Kaya, konti lang talaga yung makikita mong sumasali sa mga AFR or solid non-mosquito na kategory mga body. Ayan. So, next natin is, ayan, half black blue. So, alam naman natin yung half black blue is isa sa pinakamadaling alagaan mga buddy. Hindi masyadong sensitive sa tubig. Pag nagbe-breed din kayo nito, mabilis siyang i-breed. Madali siyang i-breed. And maraming nase-select na magandang groomable or mag-groom na half black blue mga buddy. And then, hindi siya masyadong maraming fault pagdating sa 3 months below. Doon lang nagkakatalo pag going adult na. Pero pag sa 3 months mga buddy, pag maboost yung feeding niya, marami kang maseselect na mga half black blue pagdating sa grooming. Ayan, kaya parating maraming entry ng half black blue. Kung sumasali kayo sa show, marami kayong makikita parati na half black blue or HB pastel na sumasali talaga sa mga show, mga body. Kaya parati itong candidate sa mga best of juvenile na tawag nito sa kanyang category. Ayun. So, next natin is, actually top 5 lang to pero lagpas to top 5 mga body. Next picture natin is ABT. Ayan, sample picture lang to mga buddy. Actually, yung nasa picture is sub-adult na yan. Hindi na yan siya pasok sa 3MB kasi yung dorsal niya is dumikit na dito sa caudal.
pag ganyang itsura mga buddy, sub-adult na yan. Going adult na yan siya. Kaya kung sa kategory, sa ganitong itsura sa picture is hindi na to pasok sa 3MB. Pero wala kasi tayong makita na mas maliit nito. Kaya, yung una pala, yung unang picture, yung sample natin kanina. Yun yung pwede sa 3MB. Pero ito, sub-adult na to. Pero yun nga, yung ABT is parati itong candidate or parati itong nananalo sa Best of Juvenile mga buddy. Kasi nga, bukod sa hard bone yung kanyang caudal and dorsal, wala masyadong fault pagdating sa as in less lang masyado yung fault pagdating sa show. And then yung caudal naman niya mga buddy, solid talaga. Kung nakikita niyo yung pattern ng caudal niya, mga solid yung stock. Yan, matibay. Hard bone yung tawag niyan mga buddy. And hindi siya masyadong nagfo-fold. Hindi katulad sa ibang strain na mabilis ma-fold. Sa ABT kasi mga buddy, pag mabus yung pagkain niya, malalaki talaga sila. As in, panglaro talaga. Kahit mga juvenile pa lang is pwede na isabak sa show. Yung mga 3 months below, 3MB. Kaya yung ABT is malakas yan sa show pagdating sa 3MB and mostly sa adult. Ayan, pero yun nga, sensitive kasi nga albino. Pero marami ka pa rin mag-groom nito kung marami ka lang i-breed, marami kang maseselect na magandang itsura ng ABT. Ayan. Next natin is bluegrass. Ayan, alam naman natin yung bluegrass is napaka-solid yan pagdating sa mga show. Especially sa 3MB mga buddy or 3 months below. Kasi nga, yung dorsal nito mga buddy is napakalupit talaga. And hindi nagpo-fold. As in, galit na galit parati yung dorsal. And then, yung kulay niya is intense. Yung caudal niya is delta talaga mga body. And yung body size nito, kung nakikita nyo sa picture, pag ganito yung itsura, malaki yung chance na manalo or mag-champion. And then, pwedeng lumaban sa juvenile. Kaya, ito yung top 2 sa akin pagdating sa 3MB. Yung bluegrass. Kasi bukod sa malakas sila sa tawag nito, sa show. Ayan. And ayun, marami ka rin makikita nito na sumasali sa 3MB talaga. Yung bluegrass. Ayan, sa mga sumasali sa show. Alam nila yan. So, next naman natin is yung top 1 natin. Ayan. Moscow. Either black, electric blue Moscow. Black, wala na syadong makitang black. So, electric blue Moscow. Blue Moscow. Ayan, ito nasa picture. I think blue Moscow to. Grinab na natin yung picture sa kaibigan natin. Pero, para may sample picture tayo. Ito, medyo pasok pa to sa 3MB. Depende sa organizer or judges. Kasi, medyo dumikit na yung kanyang dorsal. Pero I think sa picture lang to. Pero pag titingnan nyo to sa personal, is hindi pa naman. Kasya pa to. Pasok pa to sa 3MB. Kaya, itong mga solid Moscow, mga body, either EBM or Blue Moscow, basta pasok sa solid Moscow, mahirap sila hanapan ng fault kasi nga solid color sila. And then, parang normal na sa kanila yung body size and malalapad talaga yung buntot nila sa caudal. Ayan, delta. Long body din mga body mostly yung Moscow. Kaya parati silang nagbe-best of juvenile sa mga show. Ito yung top 1 natin pagdating sa tawag nito, yung juvenile. Parating merong Moscow na nananalo. Kung may mahanap man na faultless lang masyado mga body. Pero kasi nga solid color yung sinabi ko kanina. Kaya mahirap sila hanapan ng butas pagdating sa show. Pero may optional din dito mga body. Kung ito Moscow, meron din tayong ayan, pang-anim. Ito, bonus to mga buddy, Singa Blue. Kung ganitong itsura ng Singa Blue malamang pasok to sa Best of Juvenile. Para sa akin lang kasi bukod sa malaki yung katawan. Pero ito kasi nasa picture, I think na-compress lang to kaya mukha siyang short body. Pero kung nakikita niyo yung caudal mga body, delta. And then pasok pa siya sa 3 months below yung itsura. 2:1 ratio. Kumbaga. So, optional lang tong Singa Blue.
Meron din namang nananalo na single ball pero hindi masyadong nakakapasok. Mostly talaga is yung ating Moscow, yung ating number 1 sa list ng parating nananalo sa Best of Juvenile. Ayan. And then, konting lang mga buddy, no? Konting tips sa mga nagbi-breed ng isda. Pag kunwari, yung linyada nyo is stable na talaga yung nabilhan nyo na linyada ng breeder is yung mga fry nun mga buddy from day 1 up to 2 months is i-boost feed nyo na. Lalo na pag meron kasing iba na pang 3 MB lang talaga yung isda nila. And then meron din mga adult. Yung mga elongated mahirap yung isali sa 3 MB. Kaya kung marami nagtatanong sa akin, ba't hindi masali yung isda ko body na 2 months pa lang to? Kasi yung basihan kasi sa 3 MB mga body, hindi talaga dumidikit yung dorsal sa caudal. Kaya yung iba is hindi nakakasali kasi nga elongated yung mga dorsal ng kanilang isda. Pero yung nga sabi ko, yung tips dun mga buddy is from day 1 up to 2 months, i-boost nyo na. Kung meron kayong tubi, mag-tubi packs kayo from day 1 up to 2 months. And then sabayan nyo ng BBS and feeds. Feeds naman is wala tayong pili as long as kumakain yung isda natin ng feeds. Any brand pwede yan. Depende sa inyo kung ano yung available sa lugar nyo. Pwede yan yung feeds. And then yung BBS naman, wala din brand war sa BBS kasi pare lang naman lahat ng BBS. Depende na lang sa hatching rate. Kaya, yung ma-recommend ko na pagkain is yung malinis lang talaga. Yung tubi naman mga buddy is optional. Dapat yung mabilhan nyo ng tubi is malinis talaga yung treated kasi baka hindi yung marunong mag-treat yung nagbenta, paniguradong patay yung isda. Pero mostly naman pag nagbebenta ng tubi is malinis na yan mga buddy. So, yun. I hope nagustuhan niyo yung ganitong video or content. Kung nagustuhan niyo mga buddy, paki-like, share, and subscribe naman. So, yun lang. Bye. Fish out. Brah.